i-simulate lang natin yung action, no? Imbis na ibaba ko ng 4th gear, nailagay ko ng 2nd gear. Ayan, no? Ang lakas ng engine brake, mga ka-fix it. Sorry. Good day, mga ka-fix it. Nagkamali sa pagkambyo? Oh no! Anong maaaring maging epekto nito sa iyong sasakyan at paano ito maiiwasan? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Sa episode na ito, ibabahagi ko sa iyo kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa iyong sasakyan at paano maiiwasan ang pagkakamali sa pagkambyo. So marami po akong nakukuha mga tanong mula sa ating mga ka-fixit na paano daw kapag nagkamali sila sa pagkambyo, mga ka-fixit. Okay? Ano daw ba yung maaaring mangyari sa kanilang sasakyan? May masisira po ba sa transmission? No? May epekto po ba ito sa pangmatagalang buhay ng iyong makina at ng iyong sasakyan? No? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. So natural lamang po magkamali, lahat naman po tayo nagkakamali, mga fix-it, dahil tayo po ay tao lamang. So wala naman pong perpekto, kahit sa mga matatagal na pong driver, nangyayari po yung pagkakamali sa pagkambyo. Actually, aaminin ko po sa inyo, kahit ako ay matagal nang mag-driver, paminsan-minsan nangyayari pa rin po sa akin yung pagkamali sa pagkambyo. Upshift man yan or downshift, mga ka-fix-it. Maaaring ito ay epekto ng kung sa baguhang driver, hindi pa siya masyadong eksperto sa pagpapalit ng kambyo, hindi pa niya masyadong ramdam yung kanyang shifting knob, or yung sa iba naman, kagaya sa mga matatagal ng driver na kagaya ko, minsan wala sa wisyo, may iniisip na iba habang nagmamaneho, o merong certain distraction na maaaring mag-prevent sa'yo para makapag-concentrate ka sa iyong pagmamaneho, na maaaring maging dahilan ng pagkakamali. Okay, so natural lamang po yan. Merong certain pagkakamali po na may long-term effect sa iyong sasakyan, meron namang hindi masyado. Okay? So sa upshifting, mga ka-fix-it, syempre, kagaya ng sinabi ko sa mga nakaraan na nating vlog, ang upshifting, sequential shifting po yan. Meaning, kapag nag-upshift tayo, magsisimula tayo sa 1st gear, then 2nd gear, 3rd gear, 4th gear, 5th gear, hanggang 6th gear kung meron po tayong 6th gear. No? Kapag ka-downshifting naman, mga ka-fix-it, pwedeng sequential, pwede rin naman yung block gear change na tinatawag, na kung saan nag-i-skip po tayo ng gear. Okay? So ginagawa ko po yan at pinaliwanag ko na rin po yan. Meron po tayong certain video para dyan na kung saan tinalakay ko yan at pinaliwanag ko on a detailed manner, mga ka-fix-it. Maglalagay ako ng link ng video doon sa upper right portion ng video na tayo sa description below para mapanood po. Napakaganda ng video na yan, mga ka-fix-it, kaya marirecommend ko sa iyo yan. Mag-i-start ulit tayo sa 1st gear dahil dadaan tayo sa lubak. Ayan, as so 1,500, 2,000 RPM, clutch all the way down, 2nd gear. Nasa Aguinaldo Highway po tayo, so ang shifting range ko dyan is 2,000 to 2,500. So yan po yung eco mode ng sasakyan na ito. Okay? So gagawin natin, mga ka-fix-it, sasadyain kung magkamali sa pagkambyo. Okay? So nasa 3rd gear tayo ngayon, mga ka-fix-it, at clutch all the way down. Imbis na mag 4th gear ako, ilalagay ko sa 2nd gear. Sasadyain ko yan. Ayan, naka 2nd gear tayo ngayon, mga ka-fix-it. Nakaramdam ako ng certain braking point, yung engine brake na tinatawag, dahil from 3rd gear, imbis na makambyo ko ng 4th gear, nailagay ko po siya sa 2nd gear. So makakaramdam po tayo ng certain sensation na engine brake. So bigla na lamang po mapapaabante yung iyong katawan sa pagkakamali mo sa pagkambyo, dahil yung downshifting natin at yung upshifting natin at that moment, no, imbis na upshift, lang ang nangyari, downshift, mga ka-fix-it. Okay? So yung build up kasi ng RPM sa makina, tapos kumbaga sequential kasi paakyat yung RPM ng makina, tapos mabilis yung takbo ng sasakyan mo, tas bigla mong nailagay sa mas mababang kambyo, makakaramdam ka talaga ng engine brake. Tandaan po natin na ang engine brake ng lower gears ay mas malakas kaysa sa engine brake ng higher gears. Kaya mapapapreno talaga yung iyong katawan kasama yung mga pasahero ng iyong sasakyan. So it's a very uncomfortable feeling, mga ka-fix-it, no?
At bukod pa doon sa uncomfortable feeling na yun, meron din po yung masamang epekto sa ating sasakyan. Depende na lamang sa kung gaano kabilis yung takbo ng sasakyan at sa kung anong gear mo na ilagay. So, kung sobrang bilis ng sasakyan, sabihin na lamang natin na 80 kilometers per hour, no? Sabihin natin na 80 kilometers per hour mula sa 5th gear, tapos accidentally na binababa mo siya ng cambio, dapat sabihin na lamang natin na mabilis yung takbo ng sasakyan, around 60 kilometers per hour, tapos mag-upshift ka to 4th gear and nagkamali ka na ilagay mo ng 2nd gear. So bukod dun sa engine braking, severe engine brake na may experience mo, meron din po yung bad effects sa iyong transmission, no? Kapag madalas mo yung ginagawa or madalas na nagkakamali ka sa pag-downshift, meron po yung bad effects sa ating transmission, particularly dun sa naka-engage na gear, dun sa particular gear na involved dun sa pagkakamali mo sa down sa upshifting mo. So yung 2nd gear, pagka sobrang talaga, lagi mong nangyayari yung pagkakamali na yun, baka mabungian ka ng ngipin ng 2nd gear mo, no, dun sa mga ganong scenario. So para maiwasan yun mga ka-fixit, meron po tayong tinatawag na palming method, no? At naipaliwanag ko na po yan on a certain video, tinalakay ko po yan para po maibahagi sa iyo paano ba natin na maiiwasan yung pagkakamali sa pagkambyo, no? So ang palming method mga ka-fixit, yung palm ng ating kamay nakarest yan sa ating shift knob, yan, pag tayo ay kakambyo, para mas nararamdaman natin kung saan natin napapasok yung ating kambyo. At tandaan po natin na yung ating pong shift knob is may resting position po yan sa gitna, which is the neutral. So ibig sabihin mga ka-fixit, pag inalis mo siya sa pagkaka-engage niya, halimbawa kagaya nito naka 2nd gear, ayan, tapos inalis ko siya sa pagkaka-engage sa 2nd gear, pupunta yan sa gitna sa neutral. So ang mangyayari, itutulak ko na lamang po yan paakyat para makapag 3rd gear tayo. Okay? So para mas makita mo ito, tingnan mo mabuti, i-zoom in ko sa cambio. Ayan, siyempre dapat clutch all the way down bago natin galawin yung cambio, no? So naka-resting position yan sa neutral, 1st gear. Ayan. Pagka inalis ko sa 1st gear, mapupunta yan sa gitna sa neutral. Pagka 2nd gear, kaliwa, baba, 2nd gear yon. Pag inalis ko siya sa 2nd gear, pupunta ulit siya sa gitna, neutral. Abante ko na lang ng isa, 3rd gear. Pag inalis ko sa 3rd gear, pupunta ulit sa gitna sa neutral, baba ko, pupunta naman ng 4th gear. So from 4th gear, inalis ko siya sa 4th gear, mapupunta sa gitna neutral, kanan, abante, 5th gear yon. So pag inalis ko sa 5th gear, pupunta ulit sa gitna, neutral, resting position niya. So pag gusto ko mag-reverse, kanan, reverse, baba. Okay? So ganun lamang po. Pagka kumakambyo tayo, pakiramdaman natin yung resting position niya sa gitna para hindi tayo magkamali sa pagkaambyo. Yan yung pinakasikreto dyan. So 1st gear, pagka sa 2nd gear ka, baba mo, kaliwa konti, 2nd gear. Kung ayaw mo naman gawin yun, pwede naman na from 1st gear, ibaba mo siya pero tinutulak mo siya pa kaliwa para makapunta ka ng 2nd gear diretso. Ganun lamang yun mga ka-fixit. Okay? So yun yung nararamdaman natin kapag tayo ay pa-upshift pero nagkamali tayo, imbis na mag-upshift, nag-downshift tayo. So ngayon na mapapakita ko naman sa iyo yung pagkakamali na pwede mangyari kapag tayo ay nagda-downshift mga ka-fixit. Okay? So imbis na downshift yung mangyari, ang nangyayari, nag-upshift tayo. Ayan, so from standstill tayo ay aarangkada. Ayan, 2000 RPM, clutch all the way down, 2nd gear. Ayan, so mag-upshift ulit ako, imbis na 3rd gear, from 2nd gear, clutch all the way down, inilagay ko ng 5th gear, no? So na-skip natin yung na-skip natin yung na-skip natin yung 3rd gear at saka yung 4th gear. So ramdam ko sa pagkakataon na yun mga ka-fixit na humina yung hatak ng sasakyan. Kasi sabi ko nga, pagdating sa upshifting, dapat sequential yung pag-upshift mo. So dadaan ka ng 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th. So kaya nangyari yung paghina ng hatak kasi yung development ng RPM ng sasakyan
At yung speed na kasalukuyan tinatakbo ng sasakyan is hindi po angkop dun sa 5th gear. Kaya po mabagal yung pag-arangkada natin. Kasi sabi ko nga dapat dadaanan niya yung bawat cambio, and yung development ng speed ng sasakyan is angkop dun sa particular gear na naka-engage sa ating transmission. So kapag ka ganon, na from 2nd gear, na i-cambio natin accidentally to 5th gear, ang certain na particular na mangyayari doon, hihina yung hatak ng sasakyan. Parang wala ka halos maramdamang hatak. Hirap humatak yung sasakyan, no? Kaya kagaya niya, no? Ginagawa ko siya ngayon. So 2nd gear, ulitin natin, nilagay ko ng 5th gear. Ayan, no? Kahit bigyan ko ng gas, more gas, wala ka maramdamang hatak. Kumbaga ang bagal ng development ng speed. Ayan. Yun po yung masamang epekto ng pagkakamali sa upshifting, no? Kapag ka downshifting naman, ayan, nagkamali ka sa pag downshift, naka 3rd gear tayo ngayon, halimbawa lang naka 5th gear tayo, no? Ayan, 5th gear. So mabilis yung speed ng sasakyan, isi-simulate lang natin yung action, no? Imbis na ibaba ko ng 4th gear, na ilagay ko ng 2nd gear. Ayan, no? Ang lakas ng engine brake, mga ka-fix it. Sorry. So ramdam din ng mga pasahero natin yung certain engine brake. So sinadya ko po yun, mga ka-fix it, pasensya na. Ayan. Nung nilagay natin ang 2nd gear, biglang halos pumreno yung sasakyan. Ganon po kalala yung engine brake na mararamdaman ninyo kapag dalawang gear yung in-skip ninyo kapag tayo ay nag-downshift. So yun yung certain pagkakamali na bukod sa may masamang epekto sa inyo as a driver, sa inyong pasahero, ganun din may masamang epekto rin yan sa iyong sasakyan, kaya iwasan mo yan. So palaging tatandaan, kapag ka nag-upshift tayo, sequential yan. Kapag ka nagda-downshifting naman tayo, pwedeng sequential, pwede rin naman na block gear change. Pero tandaan na kapag ka nagba-block gear change po tayo, ibig sabihin may ini-skip tayong gear sa pag-downshift, meron po tayong tamang speed na sinusunod sa bawat gear sa ating transmission. Kasi bawat gear sa ating transmission, meron po yung kayang i-handle na speed sa ating sasakyan. So para maiwasan ninyo yung kangaroo effect and yung certain sensation sa engine braking, na severe engine braking, so sundin nyo po yung particular speed range sa bawat gear sa inyong transmission. Okay, mga ka-fix it? So sana may naitulong sa iyo itong video na to. At palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like na din, share a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Meron rin po tayong mga Facebook Reels, araw-araw po tayo nag-upload niyan. At sana panoorin nyo rin po yan at pag-follow po kayo sa aking Facebook channel din, mga ka-fix it. Okay? So i-share nyo din po itong video na to sa iba po ninyong kamag-anak, kapamilya, katrabaho, kaibigan na gustong matuto ng manual transmission na sasakyan at automatic transmission na sasakyan. Okay? Again, I'm Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive.